Ako po si Jose Oyad, 68 years old. Nagtatrabaho ako sa hardware nung wala pa akong sakit. Dating gawan ko, nagbabike ako. Malakas pa yung katawan niya kasi pag hindi siya makapag-bike, nanghihina. Kaya nagbabike talaga siya yan, linggo-linggo. Kakarating ako ng Tagaytay sa Pampanga. Karating ako ng Ibexia. March 2022, yun na, mga 9 o 10 siguro. Nandun siya sa labas eh. Tapos sabi niya sa akin, parang nahihilo ako. Sabi ko, ay tayo minom ka ng tubig. Kasi parang mainit lang yan. Kaya mainit yun eh. Sobrang init talaga nun eh. Minom siya nun ng tubig nung time na yun. Hindi, sabi ko, ano tayo, kamusta na? Medyo okay nga, mainit lang siguro to, sabi niya. O di, sabi ko, magpahinga ka na lang dyan. Pagising niya, sabi niya, nahihilo ka pa tayo, sabi ko sa kanya. Sabi niya, oo, medyo, parang pagtayo, bigla siyang tumayo. Sabi ko, parang iba na si tatay, yung parang ganun yung balikat niya. Hindi naman kasi siya nahimatay o kaya parang natumba. Hindi, natulog lang talaga siya. Hapon, dumating yung anak niya, yung hipag ko, sabi niya, Ging, sabi ko, ano parang iba si tatay? Sabi niya, sige bukas pa-check up natin. Itong case study natin, upon waking, na-stroke na. Di ba? Meron na siyang signs ng paralysis. So, maaaring i-attribute natin o isisi natin sa poorly controlled blood pressure niya. Ang findings agad nun, siya mild stroke. Pinagtatakahan po namin, bakit kaya na-stroke si tatay? Lagi naman active siya sa bike kung saan-saan siya pumunta. Banding nila minsan niya ng kasama niya dito sa Tandang Sorak. Tapos pati yung anak niya nagbabike. Nagbabike sila yung mag-ama eh. Sana gumaling na si tatay para makapagbike na sila ng anak niya, yung banding nila. Nahirap din kasi makita na ganyan yung sitwasyon niya eh. Yung ang lakas niya tapos bigla na ganyan. Hindi mo maisip na mai-stroke siya kasi iniisip namin nun, di yan, kay tatay yung stroke na yan, epektibo kasi lagi siya nagbabike, malakas siya, ganyan na yung edad niya, nagbabike pa rin siya, talo pa niya ibang bata, pero magulat ka na lang na stroke na siya. Naghihina lang siya yung ganyan na, yung lakad niya hindi na maayos. Di na siya tuwid maglakad, dandahan lang, hinang-hina siya. Pero ngayon lakas na siya kasi malaki din ang tulong ng King Cerbals Plus. Dati po yung yung kailangan samahan mo siya, alilayan mo siya pagbaba, tapos hawakan mo pa yung kamay niya. Malaki po yung pagbabago niya. Kung hindi siya po makainom ng King Cerbals Plus, sabi niya naghihina daw po siya. Itong case study natin kasi, kahit na recovering pa siya, natutuwa siya, according to him, na mas mabilis siyang gumagaling sa King Cerbal Plus. So ano nga ba meron yung King Cerbal Plus, di ba? Bukod sa nakakatulong siyang pababain ng blood pressure, nakakatulong ang King Cerbal Plus para mag-improve ang vitality ng isang individual. Bakit kamo? Meron tong Centella asiatica. Yung Centella asiatica, maganda yan sa brain function, sa activity ng brain. Meron tong avocado. Ito ay performance enhancer. Ang vitamin B na importante sa recovery ng nerves, C, A, and E, rich yan sa King Cerbal Plus. Yung turmeric, ginger, at saka garlic na laman ng King Cerbal Plus, lahat yan, di ba ang mga stroke, malapot ang dugo niyan eh, kaya bumabara yung ugat niyan eh. Yung turmeric, ginger, at garlic, nakakatulong para palabnawin ang dugo. So, kung wari, ikaw at high risk ng stroke, kung wari smoker ka, magandang nagki-King Cerbal Plus kasi makakatulong para wag masyadong malapot yung dugo mo. O kung mahilig ka sa taba, mag-King Cerbal Plus ka. Kasi para lumabnaw ng konti yung dugo mo, maiwasan ang stroke. Ako po si Jose Oyad, na-stroke. Ay uminom ako ng King Cerbal Plus at ako ay gumagaling na unti-unti. Maraming salamat. Minabuti ko po sapagkat kung pupunta pa kayo sa main office, napakalayo. Kaya naglagay po kami yung pong cell number na nakalathala sa ilalim ng screen na ito
pwede po kayong makipag-ugnayan at ito po ay sinasabi ko at pinatotohanan, ito po ay authorized distributor ng Abanyong Lingkod mula pa noon at magpakailan pa man.